Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ako po si George Arsenio. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK, Miss Honey! Yan, happy TNK din. TNK Day din. Parang nakakabulol yung TNK part Day. na yun. Sir George, Okay. at happy TNK viewing po. Sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook at YouTube channel ng Radio Magazine at sa PCW Facebook page. Happy TNK listening naman sa lahat ng nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM kung saan live na live ang ating programa tuwing Biyernes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At mga ka-TNK, meron din po tayong replay no, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tuwing Sabado po yan, mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Mapapanood rin po ang TNK replay sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa For the Box. Mababalikan din ang ating past episode sa TNK webpage, PCW YouTube channel at sa Digital God Library. Samantala, Sir George, dumako naman tayo sa ating featured God Works for the week. God Works ha, marami to. God work, so with S. God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. Para sa ating unang featured God work, mga ka-TNK, isang good news nga at pagbati sa Philippine Commission on Women dahil sa pagkakapanalo nito bilang second runner-up sa Freedom of Information o FOI Champion Agencies, Bureaus, Commissions, Councils category sa nakalipas na 2025 FOI Awards noong nakaraang November 28. Yan, maraming salamat Sir George at syempre po salamat rin sa Presidential Communications Office of PCO sa award na ito. Isa nga po itong malaking karangalan no, para sa PCW, lalong-lalo na po sa aking mga kasamahan sa FOI Syempre. team. Yan. Dahil ito nga po Sir George, no, mga ka-TNK, yung patunay na patuloy ang PCW sa pagsusulong ng transparent, timely at gender-responsive information services. And Sir George, naku, nais rin nating batiin, no? Yung ating kasama sa TNK production team na si Miss Jessel Aquino, na kinilala rin nga po ng PCO bilang isa sa mga best FOI officers dahil sa kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng tama at makabuluhang impormasyon sa publiko. Wow! Ang galing naman ng PCW at saka ni Miss Jessel. Good job and congratulations PCW at kay Miss Jessel. At para sa isa pa nating God work, National Action Plan to End VOW, inulunsad ng IAC VOWC member agencies. Nitong December 1 lamang ay inulunsad na ang 5-year National Action Plan to End Violence Against Women o NAP-EVOW bilang pagtupad sa pangako ng pamahalaan na wakasan ang karahasan laban sa kababaihan sa pamamagitan ng coordinated at multi-sectoral action. Ang Policy Forum at Ceremonial Launching of NAP-EVOW ay pinamunuan nina PCW Chairperson Ermelita Valdevilla, UNFPA Country Representative Ms. Nios Bernabeu, medyo challenging ang pronunciation, DSWD Undersecretary Munina Josefina Romualdez, DILG Assistant Secretary Lilian M. De Leon,
at mga kinatawan mula sa IAC, VAUSI, kabilang ang CHR, PNP, NBI, DOJ, DOLE, DOH at CSC. Muling pinagtibay ni Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag, Chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, ang kanyang suporta at ibinahagi ang mga mahahalagang tagumpay sa lehislatura. Samantala, Sir George, alam mo ba, matapos lamang ilunsad ang NAP-EVAW, ay formal namang nilagdaan ng PCW Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Bureau of Corrections o BUCOR ang isang joint memorandum circular para sa gender-responsive detention facilities and services. Ito ay pinangunahan ni na PCW Chairperson Ermelita V. Valdiavilla, BJMP Chief Jail Director Ruel S. Rivera at Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio P. Katapang Jr. Ang makasaysayang kasunduan na ito ay nagpapalakas sa mga gender-responsive standards para sa mga women deprived of liberty upang matiyak ang pagpapanatili ng kanilang dignidad, mabigyan sila ng pagkakataon para sa rehabilitasyon at makatanggap sila ng sapat at makabuluhang suporta habang inihahanda silang bumalik sa lipunan. Wow! Okay. Bago tayo matapos sa segment na ito ay congratulations rin sa buong PCW team sa matagumpay na recertification sa ISO 9001-2015 ng inyong Quality Management Systems. Wow! Lodi yung PCW talaga, Ma'am Hani, ha? Ayan, talaga. thank you, Sir Oo George, nga. Kami And- hindi pa kami nasi-certify, kaya recertification na kayo. Going there yan, Sir Sana, George. naka-soft launching lamang po Ayan. kami. Thank you very much po. And nais lang natin ipaalam no, sa ating mga ka-TNK, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin, na lahat pong ng ito ay ginagawa ng komisyon para sa bawat Pilipina dahil ang PCW po ang nagsisilbi nga ring tinig ng kababaihan no, para makamit natin ang pagbabago na maghahatid sa ating pinapangarap na pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. At ngayon tama. naman, Sir George, dumako naman tayo sa ating #Say sa TNK. Oras na naman para sa Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa #Say sa TNK. Para sa ating say sa TNK Question of the Week, Ma'am Hani, anong mga hakbang pa ang dapat gawin ng gobyerno upang protektahan ang kababaihan at mga vulnerable sector laban sa HIV/AIDS? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page at sa ating Gadvocates Community FB group kung saan pwede kayo mag-comment ng inyong insights. Pwede rin kayo mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Uulitin ko po ang numero, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Ayan, and mga ka-TNK, isang dagdagan alaman po. Alam nyo ba na tuwing December 1 ay ginugunita ang World AIDS Day? Alam mo ba yun? Alam ko yan, December 1. Oo, nakalipas na, anong araw yon? Nung Monday. Monday, ako nung nakaraang Lunes. At para nga magkaroon pa tayo ng mas malawak na kaalaman, may makakasama po tayo, no? Mamaya po yan ang ating isang special guest. Sino kaya siya? Yan, abangan po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. This 18-day campaign to end violence against women or VOW, we're inviting all men to step up, speak up, and stand for respect and equality for a VOW-free Philippines. The #Mr. Respeto Challenge encourages men to share their personal stories, reflections, and promises that show what positive masculinity truly looks like. How to join? Record a short video, 30 seconds to 2 minutes, portrait or landscape in a smart casual or everyday attire. Make sure your audio is clear. In your message,
answer this. How do you use your influence at home, at work, or in your community to help end violence against women? And how can other men be allies? You may follow this simple spiel. Ako si bilang lalaki. Ngayon ang tamang panahon para gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga lalaki para sa isang vow-free Pilipinas. Inaanyayahan ko si na makibahagi sa hashtag Mr. Respeto Challenge. Post your video on your social media account. Tag the Philippine Commission on Women at PCW.gov.ph and use the hashtag Mr. Respeto and hashtag VowFreePH. Challenge a friend, inspire more men, help amplify the call for respect, equality, and a vow-free Philippines. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan yan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode ngayon na pinamagatang How to End AIDS by 2030, Transforming the Philippine Response. Kasama po natin ngayong araw live via Zoom ang Executive Director ng Philippine National AIDS Council. Walang iba kundi si Director or si Dr. Joselito Feliciano or Dr. Jojo. Dr. Jojo! Magandang hapon, Sir George and Miss Honey at sa ating mga ka-TNK. Yan, welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Yan, Doc Jojo, sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyong ahensya bago tayo magsimula, no? Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano nga po ba itong Philippine National AIDS Council? Sino po ba yung bumubuo nito at ano yung pangunahing mandato ng inyong agency? Okay. Ang Philippine National AIDS Council or PNAC or PNAC ay isang konseho, isang multi-sectoral na council, no? Binubuo ito ng 21 member agencies, no? Itong 21 member agencies is composed of ang 12 rito galing sa mga government agencies, 6 galing sa representasyon sa ating mga key population on HIV and AIDS. 2 dito ay galing sa ating representasyon mula sa people living with HIV community at 1 galing sa private sector na may expertise sa standard setting and service delivery. Ito po ay kinreate or nabuo noong 1992 sa pamamagitan ng isang Executive Order number 39. At ito ay pinalakas pa ng batas na 8504 or RA 8504 noong 1998 at inamyandahan na to nabago na po ito, no? Meron ng bagong batas ngayon which is the Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018. So ito po ay ang pinakamandato po nito, ang PNAC ay siyang namumuno, nagko-coordinate at nagmo-monitor sa lahat po ng sa ating country response pagdating sa HIV and AIDS. So, makita nyo po, multisectoral, lahat po ito kinukonsidera hindi lamang ang datos, kundi yung mga eksperyensya ng mga involved at mga taong tinatawag nating stakeholders pagdating sa HIV and AIDS. Yun po. Okay. So, medyo mahaba na yun pala yung edad ng PNAC since 1992, so mga 33 years old na po So, Dr. Jojo, ngayong taon po yung tema ng World AIDS Day o WAD ay Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. So, ano po ang praktikal na kahulugan nito para sa bayang pong Pilipinas at paano tayo magpapakita ng radikal na pagbabago upang makamit ang SDG o Sustainable Development Goals 3.3 target na wakasan ang AIDS sa taong 2030, Dr. Jojo? Okay, ang tema ng World AIDS Day ngayon, ito ay ang ating world theme, no? Buong mundo, ito yung tema. Bakit? Kasi may mga challenges tayong kinahaharap ngayon. Like for example, malaking withdrawal ng financial, mga funding from US, no? Malaki ang funds na nawawala. Bukod doon, medyo
hindi pa tayo umaabot dun sa target natin. Medyo kinakapos pa tayo dun sa SDG targets, lalo na ang Pilipinas, no? Medyo sumisikat nga tayo dahil tayo yung bansa na merong mataas na rate of increase pagdating sa dami ng mga bagong incident sa HIV. So dito sa tema na ito, ibig lang sabihin patuloy tayong gagalaw at move forward, no, pagdating sa ating response, at dapat ang bawat response natin i-transform natin ang bawat piso na nagagastos natin sa response na yan sa isang impact, no? So meron dapat efficiency, may kabuluhan bawat pisong ginagastos natin. Yun po. Ayan, bilang bahagi po ng PINAC, Doc Jojo, ano po yung nakikita nyo na pinakamahalagang pangako o take away na ibinahagi ng Quezon City Government? Kasi nagkaroon kayo ng tulungan sa kanila recently, no? Bilang host po ng World AIDS Day commemoration, na dapat pong malaman din at matutunan ng buong bansa. Baka may pwedeng i-replicate, ano bang ginagawa ng Quezon City? Okay, ang pinaka-importante po, no, bakit tayo sa Quezon City na maitutulong sa atin ng local government unit ng Quezon City ay yung tinatawag nating political support, no? Makikita natin na ang kanilang head, local chief executive na si Mayor Joy Belmonte ay sobra ang suporta sa HIV program. Ngayon, kumbaga advanced na ang Quezon City in terms of their response. Meron na silang nag-invest sila, no? Nag-invest ang local government, pinrioritize silang HIV. Ngayon po ay unti-unti na nilang kinukuha yung mga bunga ng kanilang pag-i-invest. Ngayon, dahil sa HIV, nakakakuha sila rin ng PhilHealth ng additional funding kung saan nakakapagpagawa pa sila ng mga bagong facility para mas palawaking pa ang kanilang serbisyo sa HIV. Sana maging mabuting halimbawa, maging halimbawa na tularan din ng ibang mga local government unit, local chief executives. Model local government pala ang Quezon City, Ma'am Hana at saka Dr. Yes. Giorgio. Okay. Kasi 'di ba Sir George, yung health services kasi devolved na 'yan sa sa LGU na. malaking bahagi devolved na sa local government units. Kaya napakahalaga nung suporta nung pamahalaang mga Lokal. panglungsod, yung local government, no, whether city or munisipyo 'yan or even provinces. Tama. Ayan, Okay. Tama po kayo dyan, mas- Sunny. Opo. Kasi medyo nagkukulang sa pondo dahil nag-withdraw ng suporta ang Ayun Estados pa. Unidos. Kaya kailangan po ng dagdag na pondo para po sa programa laban sa HIV/AIDS. Doc Giorgio, batay sa pinakabagong datos, gaano kabilis kumalat ang HIV/AIDS sa Pilipinas? Kasi sinabi mo kanina medyo mataas ang rate of infection dito sa Pilipinas. At totoo po ba na mas mabilis ang pagtaas ng kaso ng HIV sa mga kababaihan? At ano ang implikasyon nito, Doc Giorgio? Okay. Pagdating sa kaso, report nga, no, nasa 560% increase tayo, no, from 2010 to 2023. Pero in terms of number naman, medyo malayo tayo sa mga kapitbahay natin. Pero nakaka-alarma yan dahil bukod dun sa pagtaas na 500% ng ating mga bagong kaso, ang mga kabataan pa ang karamihan dito, no? Sabihin nating 30 to 40% ng new cases natin ay nanggagaling sa age group na 15 to 24 years old. Ang no? babata, 15 to 24 years old. Ang Yes, bata. at pag sinama mo pa yung 25 to 34 years old, this will compose, no? Ito na yung magiging halos 70 to 80% ng kabuuan ng mga kasong napipick up natin. So, ito po yung mga working na population. Ito, Kaya, tsaka Doc Japan, Gen Z at tsaka hanggang millennial group kasi hanggang 34, Yeah. 35, Opo, di ba? po kayo, Sir George, no? Kaya pagkatapos, kung ihambing natin yan sa araw-araw, sa second quarter na report ng Department of Health Epidemiology Bureau, meron tayong 55 average cases per day. At kung ikukumpara mo yan dito sa pinaka-latest na report na third quarter, nasa 61 cases tayo per day. So, ang bilis pong dumami. Pero yun nga, Doc Jojo, kung sa babae din po, sa kababaihan, medyo mabilis din po ba? Medyo marami din po ba yung kaso ng HIV sa mga kababaihan?
Yan. Yan yung medyo hindi masyadong totoo yun, Oh. ano? Kasi ang majority po ng kaso natin ng HIV, majority mga lalaki, no? Yung males having sex with males. Pero ang porsyento ng kababaihan sa ngayon mula nung nagsimula ang surveillance ay mga 6% po lamang. Oo. Pero ang medyo nakakaalarma sa ngayon dahil dumadami ang kaso, dumadami din yung kaso natin lalo na sa mga buntis, no? Yun yung medyo nakakaalarma po ngayon. Kasi nasasalin din po, Doc Jojo, 'di ba, sa bata, ano? Pag HIV infected yung yung nanay. Tama. Kaya nga meron kasing mga 30 to 40% na porsyento na pwedeng mahawaan ng nanay na may HIV ang anak kung hindi makakainom ng gamot. Pero kung siya ay makakainom ng gamot, ito ay mababawasan sa tamang panahon, no, as early as possible. Less than 1% na lang yung percentage possibility, na ano? pwedeng mahawaan yung Ayun, anak. so Oo, napakababa. sobrang layo. Kaya dapat Uminom ng makainom gamot sila talaga. ng- Oo. Oo. Maagapan. So dapat magpa-test muna para Oo. malaman para nila kung may malaman. HIV. Prophylaxis, yung mga antiretroviral na mga Oo. gamot ata, no? Yes. So Tama po maganda kayo. yung point na nabanggit ni Doc Jojo, no, na possible na maiwasan yung mother to child transmission kung umiinom ng gamot yung nanay habang Oo. buntis siya, no. Oo. So dito talaga makikita natin yung kahalagahan ng una nagpapa-check. Dapat magpa-check tayo ng kung may may Positive sa infection ba HIV, oo. para kung sakali man unfortunately na nag-positive sa HIV ay makainom nung yun nga yung mga gamot o yung antiretroviral. Kasi Doc Jojo, 'di ba, yung minsan akala nila ayaw nila magpa-test kasi pag nalaman ko naman akala nila end of the world na, Oo, 'di ba? lalo nung unang panahon, pero Oo. ngayon medyo kumbaga nagbago na. So mukhang yun yung kailangan nating baguhin din na perspective, no, sa ating mga mga nanonood at nakikinig sa atin, kasi mahalaga na magpa-test una para kumbaga mabigyan ka nung karampatang mga gamot na dapat mong inumin Oo. to address yung condition mo, and pangalawa para maiwasan din na makahawa ka pa ng iba, no? Whether sa yung mother to child nga or sa yung sexual partner. Sa mga partner. Sa Oo. partner, ano? Dapat isang partner lang. Ayan. Tama po. Ayan. Sa Doc Jojo, no, usaping gender equality at women empowerment pa rin tayo, no, kasi nasa tinig ng kababaihan tayo. Sa panahon po ngayon na may crisis nga tayo sa funding. Pagdating sa usaping HIV and AIDS, paano po mas nagiging apektado ng program sa HIV yung mga women kumpara po dun sa ibang mga sex group natin? Okay, pagdating po sa larangan ng HIV, tulad ng sinabi ko, hindi ganun kalaki ang porsyento, no? At sa totoo lang, binibigyan nating priority ang mga buntis na magpa-test, no? Marami tayong mga kumbaga yung opt-out testing tuwing antenatal check-up nila, hinihikayat natin sila magpa-test dahil hindi mo naman alam kung ang partner mo o sexual partner nila ay positive o hindi. Kasi hindi naman nila pwedeng sabihin na kung nang babae yung partner nila o hindi, di ba? So, priority natin sila. Hindi sila ganun ka-apektuhan. Yun nga lang, syempre, kung magkukulang ang pondo, no? Definitely, mas kokonti ang mga serbisyo. Mas kokonti yung mga baka mapuntahan nila walang supply, walang gamot. Yun yung mga posibilidad na mangyari. At dahil dito, ma-deny sila ng treatment. So yun yung ayaw natin mangyari dahil di ba meron tayong nababalitaan minsan na kulang sa gamot, hindi nakapag-test kasi walang test kit. Pero sa ngayon po, lahat yan ay meron tayo at libre po yan sa ating pamahalaan. Ayun. Babae man o lalaki. Wala pong kinikilingan at ang importante sa lahat, confidential po ang pagpapa-HIV test. Ayun. Oo, hindi isa sa publiko, yung Walang mga confidential halong information. chismis. Lalo na hindi ipopost po sa social media, di ba? Opo. Online, di ba? Ay. Maraming salamat po, Doc Jojo, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Samantala, mga ka-TNK, puputulin po muna natin pansamantala ang ating usapan para sa ilang paalala. Magbabalik po kaagad ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya.
Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahan. Para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang How to End AIDS by 2030, Transforming the Philippine Response. Kasama nga po natin ngayong hapon live via Zoom si Dr. Joselito R. Feliciano o si Doc Jojo mula sa Philippine National AIDS Council. Okay, welcome back po Dr. Jojo. Sa ating sunod po na tanong, Doc Jojo, paano po natin masisiguro na ang bawat babae ay may karapatang magpasya at kumuha po ng serbisyo, ng libreng serbisyo sa HIV nang walang paghato? Kasi kahit na medyo mababa ang percentage, 6% ng total number of HIV infection sa Pilipinas ay yung kababaihan, pero baka yung stigma na 'di ba yung bakit ka magpapa-HIV test, 'di ba? Ano yung parang yung perception or misperception na hindi maganda ang connotation, Doc Jojo. Baka may pumipigil talaga sa mga kababaihan. So, paano na magpa-test? Napupunta sa, bakit magpapa-test ka ng HIV testing? Ano yung mga dahilan doon? So, paano po natin masisiguro na mapoprotektahan po natin itong pagpapasya po ng mga kababaihan na mag-avail po ng mga libreng serbisyo sa HIV? Okay. Para mangyari yan, unang-una dapat malinaw at abot kamay ang kaalaman. Kasi yung tamang kaalaman tungkol sa HIV, yan ang magsasabi kung at risk ba ako? Dapat ba akong magpa-test? Dapat ba akong bumisita sa isang health facility? Kung meron kang tamang kaalaman, empowered ka, So dapat bawat kababaihan natin, alam nila yan. Kunyari, ang isang buntis, medyo alam niya na yung asawa ko baka pwedeng may ibang partner. So, empowered siya na, magpa-test ako para sigurado ako at maproteksyonan ko ang aking sarili at ang aking anak. Pangalawa, dapat meron po tayo mga serbisyong ino-offer sa gobyerno. At sa ngayon naman, tulad ng sinabi ko, libre po ang ART. Yun yung mga gamot sa HIV. Libre ang testing, libre ang doktor, libre ang counseling. At ang higit sa lahat, at lagi kong paulit-ulit na sinasabi, ang bawat pagkonsulta ninyo hanggang sa resulta ninyo ay confidential, Hindi po ito pwedeng pagsabi kahit kanino maliban sa inyo na nagpa-test. Dahil ito po ay may karampatang parusa, bata na pinoprotektahan ng sinasabi ng RA 1166. Pagkakakulong po ang pwedeng parusa. Para sa health worker na magsasabi ng inyong status sa HIV. Kung halimbawa positive man kayo or kung hindi man kayo positive, nagpa-test lang, yun po ay pwede nang maparusahan base sa batas. So, pangatlo po, syempre, dapat merong proteksyon. Yung sinasabi ng proteksyon para mawala yung dapat yung mga healthcare workers din natin trained sila kung paano gumalang lalo na sa kababaihan at sa mga
ating mga vulnerable population. Dapat alam nila kung paano sila itrato na may respeto, paggalang, pagsilbihan at i-explika ang bawat procedure na gagawin nila, no? Kung magpapatest man, kung manggagamot man, dapat malinaw nilang maipaliwanag yun sa ating mga kababaihan. So, yun po, dapat merong, yung sinabi ko kanina, merong tamang impormasyon, merong serbisyo, at merong proteksyon. Pag meron po yung tatlong yan, masisiguro natin yung ating mga kababaihan ay hindi mag-aatubiling mag-access sa health services ng pamahalaan. Ayan, salamat po doon, Doc Jojo, no. Bukod po doon sa mga programang pangkalusugan, no. May nakikita po ba kayo kasi kayo nasa PNAC Secretariat kayo 'di ba? So lahat ng mga usapin ng buong council naririnig nyo. May mga napag-uusapan po ba na baka may bagong dapat baguhin po sa mga batas o mga polisiya na nakikita ninyo na kailangang ipasa o mas palakasin ng gobyerno na programa, no, upang tuluyan po nating maalis yung mga humahadlang sa pag-abot ng serbisyo patungkol sa HIV and AIDS? Okay, alam mo, Miss Sunny, Sir George, ano, ang daming batas na nagpoprotekta sa ating mga kababayan. Tulad ng Anti-Discrimination Act, ang RA 1166, grabe ang mga parusa niya, no, para sa discriminatory acts. Meron pa tayong anti-bully, meron pa tayong mga local government ordinance tulad sa Quezon City na bawal ang bastos. Yung nakita ko nga po yung commercial ninyo, no, wag kang sumitsit, yung pagmamano, nakakatuwa. Ang gaganda. So, ang sa akin po is yung dapat paigtingin natin yung implementasyon ng mga batas na to, no. Yung implementasyon at itong pagpapatupad ng mga batas na to, tingin ko yan po yung mas dapat nating tutukan. Hindi lang yung polisiya sa papel, kundi yung implementasyon at tamang implementasyon ng bawat batas. Opo. So, more on programs talaga. Tsaka implementation, ano? Oo. Tsaka pondo para po ma-implement ng maayos itong mga iba't ibang mga polisiya tsaka mga batas kaugnay sa HIV/AIDS prevention. Opo. Doc Jojo, siguro bilang isang radical na pagbabago sa sistema natin kasi yung parang yung notion talaga na pag magpapa-HIV test ka, yung parang connotation na parang kasi kayo parang may promiscuity, di ba, no? Na yun ang kaagad ang iniisip ng ibang mga tao. May judgmental kaagad, di ba, no? So, kaya marami talaga sa mga Pilipino din ang nag-aatubili na magpa-HIV test, di ba? Kasi yung sa judgment na baka, kung may asawa ka naman, iisipin, baka may third party dito, di ba? Kung sa LGBT ka naman, iisipin, para baka sexually active to. So, bago ka pa magpa-test, maraming judgment na ang inihato sa inyo, di ba? So, ano po yung parang... di ba kasi for example nga lang kung kaysa convenience store pag bibili ka ng mga yung condom, di ba? Parang hanggang ngayon parang nag-aalangan pa rin, although that's very important sa protection, di ba, no? Itong palagi sinasabi ng DOH at ng PNAC, siguro sinusuporta ng PNAC itong mga safe na paraan ng pakikipagtalik, doc. So ano yung parang radical na pagbabago sa sistema natin para talaga ma-encourage natin yung, kasi baka sinasabi na under yung number na to medyo mababa sa Pilipinas, pero baka underreported po ito kasi hindi ganun kadami ang nagpapatest, Doc Jojo. Tama po kayo, Sir George, no? Kaya nga ngayon, yung sinasabing yung radical na pagbabago, napakagandang pakinggan yan, sana mangyari. No? Pero isa sa mga nakikita natin yung parang one-stop shop sa kababaihan. No? Kung saan pagpasok nila sa isang klinika or isang facility, pwede silang magtanong doon tungkol sa health, reproductive health, HIV, violence against women. Sana po merong parang one-stop shop para mawala nga yung stigma na sinasabi ninyo. Pero gusto ko lang ding ulitin, nasa batas po natin, pag sinabi ng isang health worker, lalo na, no, o kung sino man, na ikaw ay nagpa-test, may sakit na HIV or AIDS, or meron kang sakit na related sa HIV pa lang, no? Pwede na pong maging ground yun para sa isang kaso. Ganun katindi po yung RA 1166. Pero yun nga po, yung radical na change na sinasabi nyo, babalik ako dun sa pinag-uusapan natin na yun, ay baka magandang meron tayong one-stop shop para sa kababaihan, no? Para
dahil alam natin sa kulturang Pilipino, marami pa ring marites, mas may iwasan po yung gano'n. No? Dahil sa totoo lang ngayon, yan din yung problema natin sa mga klinika na nakadesign para sa HIV. Yun yung kaya ayaw magpunta ng iba nga, base kasi sa survey. exclusive sa base HIV yun eh. pag-aaral. Oo, hiwalay siya, Oo, di ba, dahil- Doc? Parang alam na pag Ba, alam bumalik na ka doon. this, alam na this, di ba, pag pumunta ka doon. Kaya nga po ngayon, yung mga clinic natin, mas mga discreet sila, hindi health ang clinic. Minsan parang bahay lang, pero pagpasok mo sa loob, merong sofa, merong ano, pero andun yung counselor, andun yung magpapatest na nasa isang private room. Iniiba po natin unti-unti, no? Yung mga para nga maiwasan yung stigma na yan. At bukod doon, ang pinakamahalaga po sa lahat ay yung panawagan natin na anti-stigma, na kung saan yung Filipino values na respeto, or kung hindi respeto ay paggalang man lang sa kapwa, no? Kasi pag doon po tayo nagsimula, at sa ayan ay nasisimulan sa mga bahay at sa murang edad ng ating mga magulang, baka po mas maging madali para sa bawat Pilipino ang mag-seek ng health, mag-access ng health services. Walang stigma. Kasi minsan yung stigma, yung parang pag nalaman mo na may HIV or AIDS yung isang tao, dahil mali yung pananaw no? Akala nakakahawa, katabi mo lang, Oo, mahahawa ka na. nakakahawa, Minsan, kaya rin, oo. doon din ang gagaling yun eh. Kaya dapat talaga Totoo po yan. mas maintindihan ng mga kababayan natin no, na paano nga Tama. ba natatransmit ito para hanggat maaari maiwasan nila yung mga mode of transmission na yon. And if ever man no, na meron tayong kababayan nga o kakilala na nagkaroon niyan, para wag din natin i-judge na kasi promiscuous ka, ganyan. Kasi 'di ba, parang sabihin na natin na maaaring at one point in her or his life ay nagawa niya yon. Naging Pero hindi active naman siya. ibig sabihin na parang hayaan mo na lang siya na ganun. Pwede Oo. naman niyang i-redeem yung sarili Oo niya. nga, diba? at saka yun ang magde-define na sa isang tao, di ba? Oo. Lahat ng mga tao dumadaan Tao sa lang. mga face na ganyan, di ba? Ano? At kung hindi man lahat, baka karamihan naman. Human beings as we are, ano? Kaya nga po, totoo yung sinasabi nyo kanina, Miss Honey, na yung mga yung mga maling paniniwala, no, yung nagbibigay ng stigma, nagbunga po yan dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman. Opo. Pagiging mangmang ng mga ano. Kaya nga po kailangan number one, yung tamang kaalaman. Tama po. And speaking of tamang kaalaman, Doc Jojo, paano nga po ba makakatulong kami po, no, yung mga nasa media, na maging, yung mga simpleng mamamayan din, yung mga ka-TNK natin na nakikinig at nanonood, upang, no, tuluyan ng alisin nga po yung stigma, yung discrimination, and sa halip nga po, mas tingnan natin yung mga babae o kahit lalaki, no, na nabubuhay ng may HIV bilang matatag na individual na may buong karapatan pa rin sa buhay, no. So how can mass media and our fellow citizens help po sa pagpapaabot ng tamang impormasyon? Actually po sa ngayon, natutuwa ako dahil dumadami ang media na nagkakalat ng tamang information tungkol sa HIV and AIDS. Ang dami po ngayon, pati private, pati sa mga workplace, sa government, sa private, pati po sa mga eskwelahan, sa mga bata, no? Sa totoo nga lang po, tuwan-tuwa kami dahil ang SK natin sa community, sila ang number one na nagli-lead ng awareness tungkol sa HIV 101, no? Mga basic na kaalaman tungkol sa HIV, yung pong mga SK na hindi na lang beauty pageant at yung basketball or volleyball yung kanilang ngayon Nadagdagan binabudgetan na rin nila. Nababalanse. Yung awareness, nababalanse po. Dahil talaga, babalik ako po, number one, tamang kaalaman. Pangalawa, pag alam mo na tama yung tungkol sa HIV, dahil dyan, ma-assess mo ng sarili mo kung dapat ka ba magpa-test. So, pag nagpa-test ka, kung natingin mo, ikaw ay at risk, pwede ka magpa-test. Pag nagpa-test, ikaw ay negative, manatili ka negative, very good. Pero, kung ikaw naman ay nag-positive, pupunta ka sa pinakamalapit na health facility. Hindi ka dapat nag-aalala dahil una-una, napakadami niyan, no? Meron po kami listahan yan. Mamaya ibibigay ko yung website natin. Makikita yung kung saan at ano yung mga numero na pwede nilang tawagan, no, na health facility. Pagkatapos sa health facility, libre ang gamot, libre ang doktor,
libre ang counseling, at doon ay tutulungan ka, no? Kung kailangan mo pa nga ng support. For example, yung mga support system, may mga grupo na maaaring tumulong sa iyo. Tama. Maaari kang i-refer ng mga treatment facility sa mga civil society organization, no? Yun na nga, kung positive ka, uminom ka ng gamot para sa sarili mo, no? At sana pag PLHIV ka na or positive ka, tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot, maging responsable ka. Bakit? Para sa iyong kalusugan, ma-protection. Kasi pagka umiinom ka ng gamot, parang regular normal na tao, hindi ka parang normal lang. Pangalawa, para ma-attain mo yung level na bababa yung viral load mo at hindi ka na rin makakahawa sa iba ng HIV. So, yun yung dalawang importanteng bagay. So, ayun, pagdating pa rin sa stigma and discrimination, lagi ko sinasabi, respeto, or kung hindi kaya respeto dahil sabi nga nila, respect is being earned, no? Paggalang sa kapwa. Balik tayo sa values ng batang Pilipino. Yun po. Okay. Ay, maraming salamat po, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin at sa pagkakataong ito. Alamin po natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Diyan ka lang, Doc, ha? Huwag kang alis muna. Anong mga hakbang ang dapat gawin ng gobyerno upang mas maprotektahan ang kababaihan at mga vulnerable sector laban sa HIV/AIDS? Yan, ito nga po ang say ni Marga Nuque, promoting sex education daw. Ayan, through DepEd, CHED, and other agencies in the education sector. And giving free access to contraceptives through DOH and other agencies nga sa health sector is key to protecting women and vulnerable sectors from HIV/AIDS. Raising awareness on the ways that HIV/AIDS is contracted is an important step in getting people to take action and protect themselves. Providing free access to contraceptives can also help prevent the spread of HIV/AIDS because the easy access can encourage individuals to make use of them. Ang sabi naman or say ni Teddy Bernal, dagdagan ang kaalaman ng sambayanan sa pamamagitan ng mga barangay-initiated program tulad ng libreng HIV testing at iba't ibang public awareness activities. Siguraduhin na nauunawaan ng mga tao ang mahahalagang impormasyong kailangan nilang malaman at bigyan din ang kahalagahan ng sex education upang hindi na ito maging isang tabu o sa lipunan na hindi na pinag-uusapan, di ba? Iwasan maging tabu po ito. Ayan. Sabi naman po ni Sean Kyle Flores, dapat palawakin ng gobyerno ang mga programang pang-edukasyon tungkol sa HIV/AIDS, lalo na sa mga paaralan at komunidad upang maiwasan ang diskriminasyon at maling impormasyon. Mahalaga ring dagdagan ang suporta para sa libreng testing, counseling at treatment, pati na ang pagtayo ng mas maraming pasilidad na may dekalidad at makabagong kagamitan. Bukod dito, dapat tiyakin ng pamahalaan na may proteksyon at tulong ang kababaihan at mga vulnerable sector sa pamamagitan ng social programs at kampanya para sa healthy lifestyle at tamang kalinisan. Say naman ni Ronaldo Ramos Diza, dapat magpatupad ng mas matibay na social protection at awareness programs upang masiguro ang mas ligtas at inklusibong proteksyon laban sa HIV/AIDS para sa kababaihan at vulnerable sectors. Ayan, meron namang suggestion si Ma'am Ada Lee. Sabi niya sa ibang bansa raw kasi requirement ang medical para magpakasal. Okay. Meron palang ganun. It includes hepatitis test, RPR test, at HIV test. Then, more educational programs start sa high school, sa paaralan mismo. And finally, the LGU should take part also sa pag-educate ng mga kababaihan. Okay. Ang say naman ni Isabella Aguirre, in addressing HIV/AIDS, especially for women and vulnerable sectors, it is important for the government to both educate and equip the public. Education is a powerful tool that can tackle the stigma and misinformation surrounding HIV/AIDS. It allows people to know how to protect themselves and others. May it be medyo naglolo ko yung ating it allows people how to protect themselves and others, may it be partners or their own children. With this, comprehensive sexual and reproductive education would be of great help in informing the masses. Remember, the provision of education, supplies, and testing centers are not meant to provoke others in engaging in dangerous activities, but rather to encourage them to protect themselves while keeping others safe. Okay. Yan, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Yan, balikan natin si Doc Jojo. Ano po bang masasabi niya sa insights ng ating mga ka-TNK? Alam niyo po, sobrang natutuwa ako. Ang gaganda ng mga insights. Galing, Ibig Doc, sabihin,
umaano na yung kaalaman tungkol sa HIV and AIDS. Pero meron lang ako napansin. Kasi lahat ng sinabi nila tungkol sa awareness, laging ang simula DepEd at CHED. Ang sa akin po, dapat sa bahay pa lang. So dapat ang mga magulang natin maging open din. Alam niyo po, lalo na ngayon sa mga henerasyon ng mga kabataan, dapat maging open tayo sa communication. Pero dapat, ikaw na magulang, meron kang tamang kaalaman para pag nagkaroon kayo ng komunikasyon, tama ang sasabihin mo sa mga bata. Babae man yan o lalaki. Opo. Yun lang po. Kasi yung unang school, di ba, ang bahay, Doc, di ba, Doc Jojo? Okay. Yes. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niya. Game. 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga. Ayan, at para nga po sa huling bahagi ng ating programa, ayan. Sa inyong palagay, kakayanin po kaya, Doc Jojo, nabakas ng HIV/AIDS sa taong 2030 dito 5 sa years ating to go. bansa. Oo. Ayan, ano po yung sa tingin nyo para makatulong dito, no? Ano yung pinakamatinding panawagan po ninyo sa ating mga kababayan, ating mga ka-TNK upang maging bahagi sila ng solusyon na muling hindi na muling maging banta, no? Hindi na lumawak yung banta ng HIV and AIDS sa ating bansa. Okay. Bago ko po sagutin yan, gusto ko munang ipaalam sa inyo na ang estratehiya natin ngayon sa Philippine National AIDS Council ay ang tinatawag nating Whole of Government Approach, no? Kung saan katulad ngayon, si DepEd at si CHED sa mga school institution, inintegrate nila ang HIV basic information sa kanilang mga curriculum. No? Age appropriate sa DepEd, sa CHED naman sa kanilang NSTP. Pagdating naman po sa komunidad, tulad ng sinabi ko, andyan ng SK, no? Sila yung nagpapalaganap. Napakabilis po at napaka-agresibo ng ating mga SK sa pagpapalaganap ng tamang information pagdating sa community. Pagdating naman po sa workplace, andyan ng DOLE, meron silang HIV and AIDS policy at kailan lang naglunsad ang Civil Service Commission ng HIV basic awareness sa kanyang mga sa lahat ng government agency, minamandato niya ito na dapat merong gano'n. So napakahalaga po ng awareness. So ang hihingin ko po sa kanila lahat is una, maging makialam, maging may alam, tamang kaalaman, at pagkatapos po noon, huwag po natin sarilinin yun. Ikalat po natin yung tamang kaalaman. Huwag nating ikalat ang virus, ikalat natin ang kaalaman. At dun sa huling tanong nyo tungkol sa SDG, Kaya ba? lagi ko po sinasabi tuwing ako'y naiimbitahan. Kung sama-sama,
kayang-kaya. Ayun, simple pero powerful na sagot, di ba? Sa 2030, wala na ang AIDS, ano? Sa Pilipinas at sa buong mundo. Muli, maraming salamat, Dr. Joselito Feliciano, Dr. Georgia Feliciano, ang Executive Director ng Philippine National AIDS Council. Salamat din po sa Department of Health at sa lahat ng Gadvocates mula po sa larangan ng kalusugan, ikaw man ay nasa publiko o pribadong sektor. At para Maraming salamat din po sa pagkakataon. Maraming salamat, Thank you Doc po, Doc Jojo. Jojo. At Sir George, para naman sa ating bulletin board, final deadline na po ng Okay. submission ng God Plan and Budget para sa mga state universities and colleges. SUC. Attention nga po, mga SUCs na may institutional autonomy, ang final deadline of submission ng inyong fiscal year 2026 God Plan and Budget o GPB ay sa December 11, 2025. Maaari po kayong mag-submit sa pamamagitan ng Gender Mainstreaming Monitoring System o GMMS version 2. Para sa karagdagang detalye, tingnan ang PCW Memorandum Circular number 2025-06 sa bit.ly/PCWMC 2025-06. Okay, sa punto pong ito ng mga ka-TNK, nais natin mapasalamatan ang Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ng isa ring male Gadvocate na si Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Siyempre po sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, and sa social marketing section ng PCW Care MD na bumubuo sa TNK production team. Tandaan, ang HIV/AIDS ay maaari ng wakasan. Nangangailangan lang ito ng tuloy-tuloy na aksyon mula sa buong lipunan. Kaya huwag tayong magpaalipin sa takot o maling paniniwala. Sa halip, piliin natin maging daan ng pag-asa sa ating kapwa. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Sharon Enriquez, ako po si George Arsenio. At sa bawat pag-unawa na ating ipinapakita, bawat respeto na ating ibinibigay at bawat pagtulong na ating ginagawa, mas nagiging posible na ang ating bansa ay maging malaya sa HIV/AIDS. Dahil kapag, sabi nga ni Doc Jojo, no, kapag tayo ay sama-sama, mas may lakas at mas may kakayahan tayong pigilan ang pagkalat ng sakit na ito. Sapagkat ang laban na ito ay hindi lang para sa iilan, kundi para sa buong sambayanan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng ako, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas